Magandang araw! Narito na naman si Teacher Daisy upang maghatid na naman ng kaalaman sa inyo, na kung saan ang ating paksa ay tungkol sa denotasyon at konotasyon. Ang layunin ng aralin na ito ay nabibigyang kahulugan ang malalalim na salitang ginamit sa akda sa denokatibo at konotibong kahulugan. Pero ano nga ba ang denotasyon at konotasyon? Halika, alamin natin. Ang denotasyon ay tumutukoy sa literal na kahulugan ng salita o kahulugang mula sa diksyonaryo at sinasabing isang pagpakahulugan na naglalaman ng pangunahing kahulugan ng salita. Ang konotasyon naman na ang pagpapakahulugan ay maaaring mag-iba-iba ayon sa saloobin, karanasan at sitwasyon ng isang tao. Tumutukoy din ito sa pahiwatig o hindi tuwirang kahulugan na maaring pansariling kahulugan ng isang tao o pangkat na iba kaysa sa karaniwang pagpapakahulugan. Halimbawa, ang salitang ahas sa denotasyon. Ito ay isang uri ng hitang reptilya na makamandag at nunuklaw. Simpleng salita na madaling maintindihan at ibigay ang kahulugan. Samantalang sa salitang ahas sa konotasyon, ito isang uri ng tao na maaring taksil, manloloko, mang-aagaw o hindi gagawa ng mabuti, na naiiba ang ibig pakahulugan at intindihin. Halimbawa nito sa pangungusap na ahas sa denotasyon. Nakakatakot na matuklaw ng ahas dahil nakakamatay ang kagat nito. Samantalang sa salitang konotasyon naman ay mag-ingat ka dahil ahas ang taong iyan. Isa pang halimbawa ang salitang posporo sa denotasyon. Ito isang uri ng bagay na ginagamit upang sindihan at magkaroon ng apoy ang isang bagay. Samantalang sa salitang posporo naman sa konotasyon, ito'y isang uri ng tao o bagay na nagsisilbing ilaw. Ang salitang posporo sa denotasyon na ginamit sa pangungusap, kailangan ko ng posporo upang masindihan na ang kandila ng cake. Samantalang sa salitang konotasyon naman na ginamit sa pangungusap, ang aking ina ang nagsisilbing posporo na tumatanglaw sa akin. Nawa nakatulong ito upang higit na maunawaan ang ating paksa ngayon. Salamat sa inyong panonood at pakikinig. Paalam!